Let's see how preparations are going at the Vatican right this very minute. And joining us live from there is News 5 correspondent Mon Gualvez. Hi Mon, what's the update on the ground, especially now that only a day is left before the conclave begins tomorrow? Yes, Pauline, the gathering of the congregation rather of the cardinals has ended this morning. This is the 12th gathering or congregation of the cardinals in which kanina nakita natin naglalabasan yung mga cardinals right after the said congregation at mailap pa rin halos lahat ng mga cardinals pero talaga masigasig ang mga media or press na makakuha ng update or development from them. At kanina, isa sa mga cardinal electors, specifically si John Paul Cardinal Vesco of Algeria, gave his time at nagbigay ng statement. For him, sabi niya, although this is a personal note, sinasabi niya na he is looking for more progressive type of pope. At the same time, he even mentioned that there's no division among the cardinals na maaari na daw mamili ng susunod na magiging Santo Papa. At ayaw din niyang pangunahan yung mga nagiging papabili natin dito sa mga napag-uusapan na maaaring susunod na Santo Papa. At panghuli, binanggit lamang niya na maaari raw na maging mabilis nga itong magiging conclave this time, but he didn't mention why. So talagang mas nakatutok lamang sila sa mga ginagawa ng mga gatherings or congregation. Ito kasing congregation na ito of cardinals, this is actually open to all the cardinals, kahit yung mga hindi na makakasama sa conclave, because this is the perfect time for them to at least give their speeches towards certain issues na kinakaharap ng Catholic Church at kung paano nila ito maaaring masolusyonan. Kasi after this congregation, wala na. Kapag pumasok na sa Sistine Chapel, all the cardinal electors, hindi na sila pwede magbigay ng speech dahil dito nga talagang full of prayers at saka magkakaroon na nga diretso yan ng voting afterwards, and then few hours after, saka naman lalabas na yung usok mula sa chimney dito nga sa Sistine Chapel. So other preparations, talagang pati yung mga staff and even yung mga personnel at yung mga nagluluto doon sa Sistine Chapel and Casa Santa Marta, talagang kasama na rin sila nanumpa ng oath of secrecy para nga masigurado na walang mangyayaring paglabas ng mga information mula sa Sistine Chapel or sa Santa Marta residence oras sa magsimula na yung conclave bukas. Yeah. Correct, no? There will no longer be any cell phone, mobile phone access for the cardinals beginning tomorrow. Nawala na rin after the Mass at the St. Peter's Basilica in the morning, di na sila pwede magpasok ng cellphone or any gadgets dyan sa Sistine Chapel. So, oras na makapasok na sa Sistine Chapel, lahat ng mga cardinal electors talagang bawal na sila magpasok ng anumang mga gadgets at all dyan sa Sistine Chapel. At pag sinabi na yung extra omnes, ito yung sabihin, isasara na yung Sistine Chapel at hindi na pwedeng manatili doon yung mga hindi na kasama sa mga cardinal electors para hindi na makagulo pa sa mangyayaring conclave. Okay, Mon, I hope I'll repeat my question kanina. I was just wondering kung marami nang dumagsang mga Katoliko, mga devotees dyan to witness this conclave, at kung puno na ba yung mga hotel, yung buong Roma, and how are the security preps and how is security going to be there dyan sa may square, St. Peter's Square? Yes, una sa lahat, dumadami na yung mga tao dito sa St. Peter's Square. Talagang, we just don't know, sinasabi kasi nila, karamihan sa mga nagpunta dito, talaga may scheduled pilgrimage na dito sa Rome at saka sa Vatican dahil nga Jubilee year din this time. Pero may iba na talagang sinadya itong lugar, especially coming from other parts of Europe, para nga ma-witness itong mangyayaring conclave or para malaman kung sino yung susunod na Santo Papa. In terms of the hotels, if these are fully booked, yes. Most of the hotels here, pati na rin yung mga apartments, are all fully booked. Talagang marami ng mga naka-check-in. Most probably because ito rin yung mga kasama nga sa mga nag-pilgrimage at mukhang mag-stay sila for a while dito sa lugar. In terms of security naman, Sean, talagang dumami rin, Kasabay ng pagdami ng mga tao dito sa St. Peter's Square, dumadami din yung mga police presence dito sa area
At the same time, talagang nakahanda na rin yung mangyayaring signal jamming. It is said, sinasabi na doon sa paligid ng Sistine Chapel, sa may Vatican Museum, plus doon sa may Casa Santa Marta, dito magkakaroon ng signal jamming. So we just don't know kung dito sa St. Peter's Square maapektuhan din ng signal jamming sa mga darating na araw or simula bukas. Sean. Well, I'm surely, Mon, the whole world will be watching this conclave, ano? But, Mon, can you walk us through what will happen tomorrow? You did mention it will begin with a mass. Pero anong oras ba mismo magsasara yung mga pinto o yung mga pintuan ng St. Peter's Basilica o ng Sistine Chapel? Yes, tomorrow at 10 o'clock in the morning here in the Vatican, magkakaroon nga ng Mass sa St. Peter's Basilica. This will be attended by all the cardinal electors and this is open for public. No? So, magkakaroon din dito ng live streaming at dito sa St. Peter's Square may mga nakaset up ng mga wide screens, no? Para nga mas makita din yung nangyayari sa loob ng mismong basilica. At the same time, wala kasing specific time yung hapon na lilipat na sila sa Sistine Chapel. No? So paglipat nila sa Sistine Chapel, doon na rin mag-e-end yung live streaming ng Vatican sa nangyayaring pagsisimula ng conclave. Dahil oras na pumasok sila bandang hapon dito sa Sistine Chapel, yun na yung unang beses na boboto ang cardinal electors. And then yung sinasabi nilang anticipation of time na maaaring lumabas yung unang usok is between 7 to 8 p.m. dito sa Vatican, and that is early in the morning in the Philippines. Pauline. And Mon, meron na ring schedule na lumabas, no? So, bale tomorrow, day 1, 1 round of voting. But for the succeeding days, totoo ba na hanggang 4 rounds of voting ang magaganap? In a day. Yeah. Hanggang magkaroon ng bagong Santo Papa. Tama. Yung lumabas na binabanggit mo, Sean, lumabas yung oras nga ng schedule ng possible smoke watching. Yun nga yung parang anticipation na binabanggit, no? So 2 in the morning at saka 2 in the afternoon dito sa St. Peter's Square na nag-aabang dyan sa chimney dito sa may Sistine Chapel. So there will be 5 rounds of voting kaagad in a matter of 2 days, no? Posibleng tatagal yan hanggang 4 days. At pag 4 days, wala pa rin daw na Santo Papang nahalal or napipili, magpapahinga sandali para mag-gather ulit ang mga cardinals for a prayer, and then ganun ulit. 2 or 4 times a day pa rin ang mangyayaring voting among themselves. Sana mo matuloy yung sinasabi ng kardinal na nakausap mo na mabilis lang, di ba? Parang yan ang kanyang prediction. Dahil baka mag-overlap sa ibang botohang mangyayari dito sa Pilipinas. Oo, sabi naman niya, kasi ang tanong natin talaga, will there be a possible pope by the end of the week? Ang sinasabi niya, there is a possibility. Again, this is not a direct answer na talagang sagot ng lahat ng kardinal, pero ito ay maaari daw mangyari. Kung titingnan natin, Pope Benedict XVI, si Pope Francis, talagang maiikli lang din yung kanilang mga conclave na nangyari nung sila ay mahalal bilang Santo Papa. And this time, most people, especially the church or yung mga priests na nakakausap natin, are also thinking na maaaring ganun pa rin yung mangyari. Dahil nga, nakatutulong sa kanila yung ginagawang congregation or gathering of the cardinals para malaman nila kung sino-sino yung may mga insights or stand on certain issues na kinakaharap ng Catholic Church. Ses. All right, thank you so much. Mon Galvez reporting to us live from the Vatican.